Maaga ko nga pala nga pinaliguan si Tamad dahil nga ngayon ay sasabak siya ngayon sa mainit na panahon. Dahil siya ang gagamitin ko mamaya para tulungan niya ako magtanggal ng damo sa bukid. Ito mga katropa, ay chill na chill siya sa paglalakad. Pero mamaya ay lalabas na naman yung kanyang dila. Kinabit ko na rin pala ang gagamitin niya mamaya sa pagtanggal ng damo. Ito pala ang tawag sa amin ay suyot. Nahirapan nga ako sa pagkabit sa kanya ng tali dahil ito ay masikip na. Ito nga pala mga katropa, tamang chill lang siya sa pagkain. Hinila ko na rin pala siya dito para hindi kayo may mabuto na matinding init mamaya dahil mamaya ay sobrang init na. Ito mga katropa ay nanggigigil ako sa kanya dahil tinatamad na naman siya maglakad. Kaya pala siya ay tinawag kong tamad dahil tamad siya maglakad. Dito mga katropa, tinali ko na rin pala siya dito sa puno ng mangga at kinuha ko na rin pala ang kulilig doon sa kapitbahay namin para magamit ko. Ito mga katropa, ay kinabit ko na rin ang gulong. Mag-isa nga lang pala ako dito dahil wala sila ate at sila papa. Si papa nga pala mga katropa ay nagtrabaho. At si ate nga po pala ay nagluluto sa loob ng bahay. At si ading ko nga po pala ay nagpapakain ng baboy. Dito mga katropa, kinabit ko na rin pala ang ikalawang suyod. Dito mga katropa, hirap na hirap din ako sa pagkabit. Nilagay ko na rin pala ang katlong suyod na gagamitin ko sa bukid. Parehas lang pala sila ng gamit ko kanina sa kalabaw pero mas maliit ito. Ito lang kasi ay pang kuliglig. Ito mga katropa, hinigpitan ko na rin pala ang tali para hindi matanggal itong suyod. Kasi kapag natanggal ito, pwede ako masugatan. Ito mga katropa, pinarandar ko na rin ang kuliglig. Ito nga pala ay R100. Dito nga nagpunta na rin pala ako sa bukid at nagpa-video na rin pala kay ading ko. Kakatapos niya lang pala dito magpakain ng baboy kaya siya ay pinhawakan ko ng camera. Ito mga katropa, ay pupunta na pala ako sa bukid. Nag-umpisa na pala ako magtanggal ng lanot dito sa bukid. Dito nga mga katropa, ay nahirapan ako. Dahil sa sobrang kapal ng lanot ng kamote, kaya nahirapan ako dito magtaas baba ng kuliglig. Dito mga katropa, inipon ko na rin ang lanot ng kamote para hindi bukas tamaan ng araro. Dahil maagang maaga mag-aararo sa akin. Isang linya lang pala ang aking tatapusin dahil hapon na at mag-ano pa ako ng aking mga baka. Dito mga katropa, ang aking natapos. Lahat po yan aking natapos kanina. Ito mga katropa, pinaliguan ko na rin pala si Tamad. At kinuha na rin pala ni ading ko ang baka. Malakas nga po pala uminom tong bakang ito. Ito mga katropa, chill na chill si Tamad. Ito nga po pala, itubak mo na ang aking baka dahil nga sa uhaw na uhaw. Dito ay hinila na rin pala ni ading ko ang isang baka. Dito mga katropa, sumunod na rin pala ang alaga kong maliliit na baka. Uhaw na uhaw nga po pala ang mga alaga kong baka dahil nga sobrang init ng panahon ngayon. 8 po pala ang alaga kong mga baka. Pag-uwi nga po pala namin galing sa bukid ay nagpakain agad kami ng baboy. Ang baboy nga namin ay native. 4 po dito. Dito po sa kabila ay 3. Ito mga katropa, ay gutom na gutom mga alaga kong baboy dahil nga kayo umaga ay kaunti lang napakain ko sa kanila. Sinunod na rin po namin ang 3 naming alagang malalaking baboy. Dito mga katropa ay puro native at isang puti. Nagwawala na nga po pala ang alaga kong baboy dahil nga sobrang gutom. Ito nga po pala ang puti naming baboy. Ito nga po pala ang bulog naming baboy. Dito nga po pala ay gutom na ito dahil kaunti lang ang kanyang nakain kanina umaga. Dito nga ay nabutan na rin pala natin ko ng pagkain itong native na baboy. Ito nga po pala ay inahin.